Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako si Bleza May Tipudan at isa ako sa mga naatasan na talakayin ang tungkol sa tribong Tiboli. Ngayon, alamin natin kung ano at sino ang tribong Tiboli. Ang Tiboli o kilala rin sa tawag na Tagabili ay isang tribo na kadalasan ay makikita sa bahagi ng kanluran ng Mindanao, lalong-lalo na sa South Cotabato. Ang Tiboli ay kilala sa tatlong pangunahing lawak or three prominent lakes. Ito ay ang Lake Cebu na kung saan ang pinakamalaki, Lake Siloton, ito ang pinakamalalim at ang Lake Lahit na pinakamaliit. Ngayon ay dumako tayo sa kasuotan at pananamit ng tribong Tiboli. Pamilyar na sa atin o tila ba narinig na natin ang terminong tinalak weaving. Ang tinalak weaving ay isa sa mga hand weaving ng mga tribong Tiboli. At ang kadalasan na gumagawa nito ay tinatawag na dream weaving. Ang tinalak weaving ay mayroong tatlong prominenteng kulay. Ito ay ang pula, puti, at itim. May iba't ibang kasuotan ang tribong Tiboli at isa na rito ay ang tinatawag na luwek. Ito ay isang mahabang malong at may dalawang uri ng luwek. Ito ay ang luwek tedyong na mayroong 8 puting linya na makikita sa likuran. At ang pangalawa naman ay ang Fandi Nidol. Ito ay mas marami ang kulay na kasama rito tulad na lamang ng pula, may konting berde, puti, at dilaw. Ang pula ay nangangahulugan na katapangan. Ang berde naman ay para sa kapaligiran. At ang para sa puti, ito ay nangangahulugang pagiging dalisay, lalo na para sa mga babae. At ang dilaw naman, ito ay nangangahulugang karunungan. Para din sa tribong Tiboli, may tinatawag din silang kagkal na ito ay isang Tiboli dress. At para naman sa mga lalaki sa tribong Tiboli ay nagsusuot sila ng parang turban na tinatawag na olio. Ito ay parang conical bamboo hats na parang may nakadesenyo na may nakasabit na mga espada o mga kutsilyo na ginagamit pang depensa. Ito ay maaaring tinatawag na sudeng o kaya yung kafilan. Yung kafilan ay isang parang machete at ang mga babae rin ay nagdadala rin sila ng mga kutsilyo para sa kanilang trabaho at para na rin sa kanilang pangdepensa. Bata pa lamang ay napakahalaga na ng mga pampaganda para sa mga Tiboli at para sa kanila ang isang kasuotan ay hindi nagiging ganap na magandang kasuotan kapag wala ang mga palamuti o ang mga alahas, katulad ng mga earrings na tinatawag na nomong, mga necklaces na tinatawag na lieg, yung mga belts na tinatawag na hilet, at ang mga bluso na ito ay ang mga bracelet, mga singkil, ito yung mga anklets, at yung tising, ito yung rings. Ito ay napakahalaga para sa tribong Tiboli. Para naman sa pagtatatu ay isa rin itong mahalaga para sa mga Tiboli. Kadalasan ay nilalagyan nila ng mga marka o mga tattoo ang kanilang mga katawan. Hindi lamang dahil ito ay isang pampaganda o mga palamuti, dahil ito rin ay may kinalaman sa kanilang paniniwala na kapag sila ay namatay, ang mga tato na nasa kanilang katawan ay parang magsisilbing ilaw kung saan sila ay maglalakbay sa kanilang susunod na buhay. Sa instrumento naman ng mga Tiboli ay may paniniwala sila o isang alamat na ang mga instrumento ay ginawa upang magaya ang tunog ng mga kaluluwang nawala dahil sa delubyo. At kung mapapansin ninyo, ang mga instrumento sa Tiboli ay kadalasan o parang naging pamilyar din sa atin, ngunit may iba lang nakatawagan. Katulad ng mga gitara, mga violin, mga drum, yun ay mga pamilyar sa atin na instrumento.
Pagdating sa Tiboli, may mga ganon din silang instrumento, ngunit kakaiba lang yung termino na tawag. Tulad na lamang sa violin, ito ay ang diwege na tinatawag nila, at para naman sa mga gitara, ito ay tinatawag nilang hagalong, at para naman sa harp, ito ay tinatawag na kubing. At ang iba pang mga instrumento tulad ng isang deerskin-headed wooden drum, at isa rin sa mga kilala na kanila ring instrumento ay ang agong. Ang agong, ito ay ginagamit talaga nila upang mawala ang mga masasamang espiritu. At pagdating sa pagkain naman, isa sa pagkain na hindi mawawala sa hapag ng mga Tiboli ay ang meso. Ang meso ay ang kanin para sa kanila. At isa rin sa mga kinakain nila ay ang ube. Yung ube sa kanila ay kamote or kaya yung ube kuyo, yun naman yung cassava, at yung case sila, yun yung mais. At kapag naman may mga ritual, relihiyon na ritual o kaya mga selebrasyon o mga kapistahan ay naghahanda ang tiboli ng karne ng baboy at karne ng manok. At naghahanda rin sila ng bino o kaya tinatawag nila itong liwag. Yung liwag ay nagmula siya sa tubo na ginagamit nila sa tuwing may mga mahalagang okasyon. Sa kabuuan, ang Tiboli ay makikita sa kanlurang bahagi ng Mindanao, lalo na sa Cotabato. At ang tatlong prominenteng kulay sa Tiboli ay pula, puti, at itim. At para sa mga Tiboli ay napakahalaga ng alahas para sa kanila dahil hindi nagiging buo o kompleto ang isang kasuotan kung wala silang suot na mga alahas. Why may natutunan kayo tungkol sa tribong Tiboli na aking ibinahagi sa inyo? Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Isang mapagpalang araw sa ating lahat at sa dakong ito, tatalakayin ko ay patungkol sa pista, selebrasyon, pagpapakasal, seremonya ng kasal, political structure, at wikang ginagamit ng tribong Tiboli. Una kong tatalakayin ang mga pista at selebrasyon na idinaraos ng tribong Tiboli. Una na riyan ang Munenon ay isang pagdiriwang para sa pagpapanibago ng kasal, pagpapagaling at pag-aalay upang mapayapa ang mga espiritu at isinagawa ito sa loob ng 2 araw at gabi na may kasamang sayawan, awitan at pagtugtog ng higuling o 2 kwerdas ng lute at sikit kuda o labanan ng kabayo o sa Ingles ay isang horse fighting. Ang pangalawa naman ang Lemlunay Festival na nangangahulugang paraiso ay taunang pagdiriwang na pagkakaisa ng 6 na pangunahing tribo sa South Cotabato, ang Tiboli, Manobo, Calagan, Ubo, Maguindanao, and Tasaday. Ipinagdiriwang ito tuwing ikatlong linggo ng Setyembre sa Lake Cebu, tampok ang mga ritual sa tubong sayaw at tugtugin at ang sikot kuda to ang horse fighting. Pangatlo naman ang Helubong Festival. Ito ay pinagdiriwang tuwing Nobyembre. Ang Helubong Festival ay nagpapakita ng mayamang kultura ng tribong Tiboli at paglunta sa Lake Cebu. Suot ng mga kalahok ang kanilang tradisyonal na tinalak at nagpapakita ng mga kulay na sayaw at tugtugin gamit ang mga katutubong instrumento. At ang panghuli naman ang Tinalak Festival. Idinaraos tuwing Hulyo sa lungsod ng Coronadal, tampok sa Tinalak Festival ang mga kulay at pinong hinabing tinalak ng mga Dreamweavers. Nagkakaroon ng street dance competitions at nakikita ang pagpapalaga sa kulturang Tiboli sa mga kasuotan at pagtatanghal. Ngayon, nalaman natin ang tungkol sa selebrasyon at pista ng Tiboli ay dumako naman tayo sa tradisyon at kultura ng tribong Tiboli patungkol sa marriage o ang kasal. Karaniwan sa mga tribong Tiboli ang kiseyen o
o arranged marriage. Isinasagawa nila ang mga ritual sa panliligaw at kasal bago ang mismong seremonya ng kasal. Ang susunod naman ay ang child marriage. Sa mga tibuli, karaniwang inaayos ng mga magulang ang kasal ng kanilang mga anak sa maagang edad, lalo na kung ang anak ay nagkasakit ng malubha. Ang mga magulang ay kumukonsulta sa mga tao di mangaw o isang shaman upang maganap ng katuwang ng kanilang anak na may sakit na panghabang buhay. Ang may sakit na bata ay tinatawag na binahong, nangangailangan ng isang lifelong na kasama o kasama panghabang buhay. Pagkatapos gumaling ang bata na may sakit, ay binibisita nila ang pamilya ng magiging kapareho o maging asawa niya o magiging bana at maaaring pag-usapan ang kasal sa hinaharap, ngunit hindi ito obligado. Alamin natin ang seremonya ng kasal ng tribong Tiboli. Sa tribong Tiboli, gabi sinasagawa ang seremonya ng kasal kung saan ang magkasintahan ay naghahanda sa magkahiwalay na bahay habang suot ang kanilang tradisyonal na kasuotan. Bago ang kasal, isinasagawa ang eslingon o katang palitan ng argumento kung saan pinupurit ang bawat kinatawan, ang tapang ng lalaki at ang kagandahan ng babae para pag-usapan ang halaga ng bride price. Pagkatapos ng islingon, sama-sama silang umaawit ng Todbulol, isang epikong kanta na sumasalamin sa kasaysayan at kultura ng Tiboli. Sa kultura ng Tiboli, katanggap-tanggap ang polygamy, kung saan pinapayagan ang isang lalaki o dato na magkaroon ng maraming asawa. Kinakailangan lamang niyang humingi ng pahintulot sa unang asawa at matiyak na kaya niyang suportahan ang lahat ng kanyang magiging asawa o ang mga asawa niya. Dumako naman tayo ngayon patungkol sa estrukturang politikal ng tribong Tiboli. Ang dato ang pinuno ng tribo na nagpapatupad ng batas, namamagitan sa mga alitan at nagsasagawa ng mga seremonya sa kasal. Kailangan siya ay may kakayahang mamuno, may kaalaman sa tradisyon ng Tiboli o ang ng tribong Tiboli at may ari-arian o katayuan sa buhay. Jurisdiction ng tribong Tiboli. Ang sistemang pampolitika ng mga Tiboli ay gumagamit ng mahigpit na patakaran sa paghuhukom upang maresolba ang hindi pagkakaunawan at mga krimen, kung saan ang dato ang namumuno sa mga paglilitis gamit ang iba't ibang paraan depende sa bigat ng kaso. Halimbawa, sa kaso ng adultery o pangangaliwa, isinasagawa ang isbot meso o halay kung saan ang kinalabasan ng paghuhulog ng 8 uri ng bigas sa mangkok ng tubig ang magpapasya kung ang akusado ay nagkasala o hindi, habang ang esbeles sa kaso ng pagpatay ay naresulta sa parusang kamatayan upang maipagpatuloy ng biktima ang paglalakbay sa kabilang buhay. Ngayon, alamin naman natin ang wika o lengguwaheng ginagamit ng wika Tiboli, ang mga alpabeto at ponolohika ng tribo. Ang Tiboli ay kabilang sa pamilya ng wika ng Western Malayo-Polynesian ng Austronesian katulad ng mga wikang Tagalog at Cebuano. Ang Austronesian ay ang pinakamalaking pamilya ng wika na may mahigit 1,000 wika, kabilang ang bahasa Indonesia, Maori ng New Zealand. Ang Tiboli ay tinuturing na isang bilik na wika, isa sa mga microgroup ng Pilipinas, at may kahumigit kumulang 93,500 na nagsasalita noong 2000. Kabilang sa mga katangian ng mga bilik na wika ay ang 7 patinig at ang mga kumpol na katinig sa unahan ng mga salita. Ang wika ng tribong Tiboli ay binubuo ng 16 na katinig at 7 patinig, kung saan ito ay ang mga katinig: ang B, T, D, K, G, M, N, G o ng, at F, S, H, W, Y, at ang L. Makikita natin sa kagaya ng sa D, kita natin na may cluster ito sa unahan ng diwata o ang God. At narito naman ang 7 vowel system o ang 7 patinig ng tribong Tiboli. Ang A, ang E na may accent, ang E, ang I, at ang O na may accent, at ang O, at ang U, ang U.